September 11, 2015, na magharap nga sa lona ang kababayan nating si Carlo Magali at isang Australian fighter na si Davy Brown Jr. upang paglabanan ang bakanting IBF Pan-Pacific Super Featherweight titles na dinayo pa mismo ng kababayan nating Pilipino sa bansang Australia, ang sinasabing tigasin at prospect ng bansang Australia. Ngunit sa laban na ito ay magugulat ka sa lakas ng mga suntok ng kababayan nating Pilipino na ito. Dahil nga dito, meron ngang hindi kaaya-ayang pangyayari ang naganap sa nakalaban ng Pinoy matapos ang 12 rounds sa bakbakan. Pero bago tayo magpatuloy mga idol, isang mabilisang shoutout muna sa mga idol nating first score commenter natin na sina Limarcus, Tid TV, Bulastog TV at kay Marlo Salvador. Maraming salamat mga idol sa suporta. Let's go! Carlo Magali, isang Pilipino fighter na nagmula sa Talibon, Bohol. Marahil ay ngayon mo lamang narinig ang pangalang Carlo Magali pagdating sa usapang boxing mga idol. Pero alam mo bang isa itong Pilipino na ito na tinuring na may pinakamalakas na kamao na Pilipino fighter sa ating bansa? Meron na nga namatay na boksingero sa mga kamay nito dahil sa lakas ng mga suntok nito. September 11, 2015 nga mga idol, na makatapat nga nito ang Australian fighter na si Davy Brown Jr. Bago pa man ang laban mga idol ay marami na nagsasabing paglalaroan lamang daw ng Australian fighter ang Pinoy, sapagkat pagdating sa kartada ay kitang-kitang underdog ang bata nating si Carlos. Noong mga panahon na iyan ay may kartadang 18 wins, 7 losses, 3 draw at 9 knockouts ang kababayan nating Pilipino. Samantala ang Australian fighter ay may malinis na 22 wins, 1 losses, 1 draw at 8 knockouts sa kartada nito. Maraming boxing analyst noon ang nagsasabi na may kalalagyan nga daw ang Filipino fighter sa Australian fighter. Advantage din kasi ni Davy Brown ang mas hamak na tangkad nito kumpara sa ating Filipino fighter. Ngunit hindi naman patangkada ng laban kundi palakasan ng mga kamao. Kaya naman mga idol, sa mismong laban ay halos pulbusin nga ng ating kababayang Pilipino ng malalakas na suntok ang Australian fighter. Sa unang round 6 ay maganda naman ang pinakita ni Davy Brown sa laban. Sa katunayan niyan ay lumamang pa nga ito sa scorecards laban sa Pinoy. Ngunit ang tumuntong na nga sa round 7, dito ay pinakita ng Pinoy ang totoong abilidad nito mga idol, na dahilan upang magulpi nga nito ang Australian fighter. Nang sumapit naman ang round 12 mga idol, 30 seconds bago pa man tumunog ang bell, knockout ang inabot ni Davy Brown sa kababayan nating si Carlos Magali. Matapos ang laban mga idol ay hindi nga maganda ang nangyari sa Australian fighter. Nagkaroon kasi ito ng severe brain bleeding o matinding pagdurugo sa utak, sanhi ng pagtama ng mga malalakas na suntok ng kababayan nating Pilipino. Agaran itong nakomatos mga idol 3 oras matapos ang laban, at 4 na araw ang lumipas mga idol ay binawian nito ng buhay sa ospital. Napakalungkot para sa pamilya ni Davy Brown ang pangyayari. Sinisisi ng pamilya ni Brown ng referee at doktor sa laban na iyon sapagkat kitang-kita naman daw na sa round 11 pa lang ay hindi na kaya ng Australian fighter na makipagsabayan sa Pinoy. Ngunit tinayaan pa rin itong magpatuloy sa round 12. Hindi naman naging masaya ang Pinoy fighter sa nangyari. Sa nakalaban niya mga idol, nanalo man siya, may kurit pa rin sa puso ng Pinoy ang pagkasawi ng kapwa niya, boksingero. February 16, 2019 ay may isang Hapon ang dumayo sa Pilipinas para wasakin at tapusin na namamayagpag noon na isang Pinoy boxer. Ito'y walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Sa pagdayong ito ay plano ng Hapon na ipahiya si Casimero sa mismong harapan ng mga kababayan natin. Ang Hapon na ito ay nagngangalang Kenya Yamashita. Sa mga di po nakakakilala sa Hapon na ito, hindi po basta-basta ang Japanese fighter na ito mga idol. May malawak po itong karanasan sa amateur division. Sa katunayan niya, sa unang pagsabak nga po nito sa amateur boxing ay tinapos nga po agad nito ang kalaban nito sa loob lamang po ng 48 seconds sa pamamagitan ng brutal na knockout.
Nagkamit din po ito ng titulo na All Japan Flyweight Rookie of the Year. At bago nga po nito kalabanin si Casimero ay kagagaling nga lang po nito sa isang laban kontra sa kababayan natin na si John Apolinario na tinapos po ng Hapon sa pamamagitan ng brutal na knockout. Mula naman sa kabilang banda mula kay Cuadro Alas, bagamat kagagaling nga lang nito sa isang masakit na pagkatalo noon sa kababayan natin na si One Punch Man Jonas Sultan. In favor to the winner by unanimous decision from Zamboanga del Norte, Jonas Sultan! Ay hindi po ito pinanghinaan ng loob, bagkus ay lalo po ito nag-insayo upang bumangon sa kanyang pagkakamali kay Sultan. Kaya naman, sa laban nito kontra sa Hapon, ay hangad ni Casimero na makapagpakita ng isang impresibong panalo sa harapan mismo ng ating mga kababayan. Ito na nga po mga idol, sa mismong laban, sa early rounds pa lang ay sobrang agresibo na po ni Casimero dahil sa mabibigat na mga suntok na pinapakwalan nito, tila ba gusto na agad tapusin ng Hapon. That is definitely the case and also first time lalaban sa ibang bansa ito si Yamashita. Nadidiin na. Gusto manalo ng Casimero, Mashita. And of course, yung ating IBF champion at 115 na si Jerwin Ancajas. And right now, napakarami ring world champions coming from Japan. Of course, the best of which is the bantamweight Naoya Inoue. People call the monster. Oh, great shot that rocks the head of Yamashita. Sa middle rounds naman mga idol, dito ay nagsimula ng kumonekta ang malalakas na suntok ni Cuadro Alas. Dahil nga po dito ay unti-unti nang napipinsala ang pagmamukha ng Hapon dahil sa lakas sa mga patama na pinapakawala ni Cuadro Alas. Nagsimula na rin dumugo ang ilong nito matapos nga pong tamaan ng tila ba Shoryuken uppercut ni Casimero. Standing, abante. Oh! Uppercut on the money and another left hook and a right straight and a left hook. This is like marching. A left, a right, a left, a right. That's oh, that uppercut has been the money punch and a shot to the ear and another one. But Yamashita is still very much around. Parang mas iniinda niya yung body punches kaysa sa head blow. Oo. Parang impangan niya kaya eh, no? So you can... Wala na. Yep. Wala na. Yun na. Wala na. Wala na. Nanalo nga po dito si Casimero mga idol via technical knockout sa ika-6 na rounds. At ito nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit takot na takot nga po ang mga Hapon dito kay Casimero. Especially nga po itong si Naoya Inoue. Mula sa bayan ng Tagbilaran, Bohol City, may isa na naman pong magiting at mahusay na boksingero ang pinagmamalaki ng ating mga kababayan. Dahil nga po sa tindi at lakas ang pinakita ng Pinoy boxer na ito, ito'y walang iba kundi si John Virgel Vitor alias Valiente na may record na 18 wins, 11 knockout at 2 losses. 25 anyos gulang na nangangampanya po ngayon sa super featherweight title mga idol. Marahil ay ngayon mo lamang po narinig ang pangalan ng bagitong boksingero na ito. Pero bibilib ka naman po talaga kapag napanood mo ang batang ito dahil matindi po talaga ang mga kamao nito. September 9, 2022, nang makalaban nga po ng Pinoy ang sinasabing pinakamatinding prospect ngayon ng Thailand sa super featherweight division at dating Muay Thai fighter na si Arnon Yupang na may record na 9 wins, 3 knockout at 2 losses. Paglalabanan nga po nila ang bakanting WBO Oriental Super Featherweight title na ginanap po mismo sa Pilipinas sa Bohol City. Sa mga di po nakakaalam, ito po ang unang sabak ng Pinoy sa isang regional title belt. Samantala ang Thai fighter naman po ay pangalawang pagkakataon na po. At sa unang sabak nga po ng Thai boxer sa unang regional title bout nito, ay talaga naman pong pinabilib nga po nito ang mga kababayan nito sa Thailand. Matapos nga makuha nito ang WBO Asia South Featherweight title sa kababayan nga po nito na dati lang naman pong IBF World Flyweight Champion at Thailand Boxing Superstar na si Amnat Ruwengrong. Kung matatandaan nga po natin mga idol ay tinalo nga po ni Amnat Ruwengrong si Casimero sa isang title fight noong 2015 dahil nga po sa kilalang madaya at maruming boksingero itong si Amnat.
pero nabawian naman po ito ni Casimero at naagaw ang IBF Flyweight title taong 2016 naman sa pamamagitan ng brutal knockout. Kaya naman, masasabi mo na hindi basta-basta ang Thai boxer na si Arnon Yupang, mga idol. May pagmamalaki na rin po talaga ito dahil tinalo po nito ang former IBF Flyweight champion. Samantala ang ating kababayan ay first time sa isang title fight. At eto na nga po mga idol, panoodin po natin ang naging highlights ng laban ng dalawang fighter, Pilipinas versus Thailand. He asked for a sign or something big, Yes. from God, and this is what he has been waiting for. The answer to his prayers, The fight of his life, partner. the fight of his life, partner. Virgel Vitor has 18 wins. Yung nag-fill out process, partner. Yes. 130, super ped. Of course, we have our WBO officials here present in Dimiao. Partner, itong si Arnon Yupang naman, nakaharap na niya ang Pinoy na si Fritz Biagdan. Yes. He won via unanimous decision, but it was a very, very close fight, no? Sabi ko nga sa'yo, tinalo nito yung former IBF Yes. flyweight champion si Amnat Ringrong. Actually, sa mga nagsasabi na mismatch, you cannot judge the fighter based on his record, deceptive ang record ni... Sa round 2 naman mga idol, dito ay nagiging agresibo na po ang kababayan nating Pinoy. Nakikipagsabayan naman po ang Thai boxer. Medyo nagkakainitan na po ang dalawa mga idol sa round 2. Nice. Triple jab by Triple V, partner. Family. Lumusot yung isang katawan na suntok ni Vitor doon. He's varying age are your commentators for tonight. Si Champ Verilo Silvano kanina pa nanonood. Yes, magandang laban ito. Tama ka, no? Philippines versus Thailand. Ooh, that was an exchange on the inside. Kailian Yes. from Baguio. Pinoy boxing prodigy. Oh, good overhand right there by Vitor. Oh, Laser focus. by Vitor. Oh, Laser focus by Virgel Vitor. oh, good hook straight. And the smile by the Thai fighters. Sa round 3 naman mga idol, dito ay naging matindi na po ang sabayan ng dalawang fighter. Pero iba pa rin po talaga ang kamao ng kababayan nating si Vitor mga idol. Mas nangibabaw nga po ang lakas ito kumpara sa Thai boxer. Halos mawalan ng oxygen ang Thai fighter nang tamaan ng solid na suntok ng Pinoy na dahilan upang matapos na po ang salpukan. Oh, that nice, was a nice. quick. Oh, good combination. Virgel Vitor must remain cautious, Yes. because Arnon Yupang is still dangerous. Good exchange for both fighters, partner. Nakatama sila pareho. Yun yung mga legs niya. And kudos to him for okay, may onting holding doon. Of course, quick si referee Dan Rex, our referee, third man in the ring. Combination by Virgel Vitor. Oh, nice good left. hook. Oh, what an exchange, partner. Oh, straight by Virgel Vitor. Yupang seems to be in danger, but is still standing. Oh my. Oh, wow. Arnon Yupang. Yung has a dynamite in his hand. Yes. Partner. Dapat. Oh! Wow! Arnon Yupang is down. Oh my. Oh my! Oh my! He is standing up, but it's nice. Oh! What a win!
our friends from the local government unit of the municipality of Timiao, Bohol to please join us here on stage, headed by Mayor Randolph King An. Please join us here, Honorable Mayor. And of course, would also like to Nanalo po ang Pinoy sa isang brutal knockout sa round 3 mga idol. Halos maubusan nga po ng hangin sa katawan ang Thai boxer dahil nga po sa lakas ng patama ng Pinoy. Meron na naman po tayong umusbong na malakas na pambato sa katauhan nga po ni Virgel Vitor. Palagay nyo mga idol, pwede na ba ito sumabak sa Amerika sa mas malaki pang laban? Comment ka lang at pag-uusapan natin yan mga idol.